Muli ay isang mabiyayang gabi po sa ating pong lahat, maging sa ating mga tagapakinig sa ating Facebook Live. Isang mabiyayang gabi sa bawat isa. At sa ating pong pagsisimula sa ating pong Youth Online Bible Study, tayo ay umawit. Awitin po natin itong Dahil Siya'y Buhay. Ang Diyos sana pusang nanao pagkat tayo kanyang mahal doon sa krus tayo'y sinako. Ngunit nagbangon din buwan sa tiniyan.
po ang Diyos sa atin pong inawit. Tunay po ng ating pong Panginoong Jesus ay tunay na buhay. Siya ay nasa kanan ng ating Diyos Ama sa langit at napagtagumpayan po ang kamatayan at naging dahilan upang sa ating pananampalataya sa Kanya tayo ay magkakamit ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan at kaligtasan. At sa ating pagpapatuloy ay minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin itong doon sa krus. Sa krus, liwanag ay namastan, at ang tigip kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako Panginoon. Dahil basta ng dugo niyang mahal, at sa kanya ihahandog ang buong buhay. Sa krus, liwanag ay namastan, at ang higit kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako Panginoon. Purihin pong Diyos sa atin pong inawit at sa ating pagsisimula. Hinihiling ko kay Brother Charles na pangunahan tayo sa isang pananalangin. Magandang gabi po sa lahat. Tayo pong ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa napakabiyayang oras po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin at sa pagkakataon na kami po ay magkaroon ng ganito pong pagtitipon. Maraming salamat din po sa inyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin at sa iyo pong pagmamahal na walang hanggan. Kayo po ang gumabay sa aming tagapagturo ngayong gabi upang maihayag niyo po ng matiwasay ang inyo pong mga salita. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang po. Sa inyo lamang po namin ipinagkakatiwala ng buong buo ang aming mga buhay. Nawa, ang mga salita niyo po ay manatili sa aming mga puso at isipan. At ayun lamang po ang aming sinasamo at dinadalangin sa makapangyarihan pangalan po
ng inyo pong bugtong na anak na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Maraming salamat, Brother Charles, sa pangunguna sa panalangin. At dahil ito ay isang pag-aaral, ay marahil sa oras na ito ay handa na natin ang ating mga puso, ating mga kaisipan, maging ang ating mga notes dahil sa mga nagdaang mga linggo at sa pagpapatuloy ngayong araw na ito ay nagkakaroon tayo ng series na pag-aaral sa mga Bible character. At nung nakaraan ay nasimulan na ng ating kapatid ang pag-aaral tungkol kay Joseph. At ipagpapatuloy ng ating kapatid ang pag-aaral na ito. Kaya ibinibigay ko na sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at maraming salamat Brother John. Brother Charles, prayer. At kagaya po ng nasabi ng ating kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating series na pag-aaral. Bagamat ito ay hindi naman ganun kahaba na pag-aaral natin sa character ni Joseph, no? Patuloy na matututo po tayo ng maraming bagay sa kanya. Lalong-lalo na makikita natin, lalo nating makikita ang ating Panginoong Yesus. At ang ating teksto ay makikita natin dito sa Genesis chapter 37. Genesis 37. Basahin natin itong verses 1 to 10, bagamat itong buong chapter ang ating pagninilayan. Ang sabi po sa salita ng Diyos, at tumahan si Jacob sa lupain pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose na may 17 taon ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Zilpa, ng mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kaysa lahat na niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kaniyang katandaan at siya iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama nang higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinapuotan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuotan siya at sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, pinamamani ko sa inyo itong panaginip na aking na panaginip. Sapagkat narito tayo ay nagtatali ng mga bikis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bikis at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bikis ay napasa palibot at yumukod sa aking bikis. At yan yung sa kanya sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka baga sa amin o papanginoon ka sa amin. At lalo pa siyang kinapuotan nila dahil sa kanilang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng isang panaginip at isnaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito ako'y nanaginip pa ng isang panaginip, at narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kaniyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama at kaniyang sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong mga ina at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harapan mo? Siguro tutuloy ko na po siya, at ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, dapat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ng kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, di man nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid, halika at utusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kanila, narito ako.
ipagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. At marahil po ay minsan pa tayong manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon po na makakapag-aral kami ng inyo pong mga salita. At patuloy po namin hinihiling, Ama, ang patnubay po at kapangyarihan ng inyo pong banal na Espiritu. Siya po ang mag-guide, mag-lead at tumulong po sa amin. Nang sa gayon ay sa buong katotohanan po naming matunghayan ang inyo pong mga salita. Maging malinaw po ito sa amin. At nawa po, Ama, ay lalo po naming makita ang aming pong Panginoong Hesus habang aming pong pinag-aaralan si Joseph na aming pong tinatalakay. Patnubayan niyo po kami, Ama, at ito pisamutiling sa matimis na pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa gabing ito, ang pinamagatan ko ang ating pag-aaral na Joseph as a son of his father. No? Si Jose bilang anak ni Israel o ni Jacob. Ngayon, nung mga nakaraan, binigyang linaw natin na si Jose ay 11th son, pang-11 anak na lalaki ni Israel or ni Jacob. At siya ang panganay ng kanyang mother na si Rachel or Rachel po. At dito, makikita din natin na sa mga tagpo dito sa chapter 37, makikita natin kung ano or ano ang attitude ni Joseph. Ano yung relationship niya sa kanyang father na si Jacob. No? Kaya tingnan natin, tunghayan natin, Joseph as a son of his father Israel. Una, tingnan muna natin, no? Dito sa verse 2, meron tayong mapapansin dito kay Jose. So sabi niya sa English, these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Okay. Dito makikita po natin, no? Noong si Joseph ay teenager, 17 years old, ano po ang kanyang ginagawa? Ano po ang kanyang pinagkakaabalahan? Siya ay nagpapastol ng kawan ng kanyang pamilya, no? Actually, ang sabi ng ibang mga commentator, siya ay assistant ng mga kapatid niya habang sila ay nagpapastol. So, nag-i-start siyang matutong magpastol, no? Or kung paano magpastol. Ano po ang makikita natin kay Joseph po dito? Okay, number 1 po, ang makikita po natin sa kanya, masasabi natin si Joseph ay isang kabataang may kasipagan, no? Meron siyang laging, sabihin natin, lagi siyang may ginagawa na kapaki-pakinabang. Very industrious, masipag, always at work, no? At kung titignan natin, yung mga panahon yun, hindi madali ang pagpapastol ng mga kawan. Sabi rito, it takes, sabi nga, malaking effort para makapagpastol ng tama sa mga kawan ng kanilang pamilya. Isa ito sa mga trabahong pinakamahirap. No? Kasi ang pagpapastol, kung titignan natin, hindi siya madali dahil mga tupa, mga asno, mga bakahan, ang kanilang pinapastol. Kung babasahin natin yung mga naunang mga chapter nitong Genesis, makikita natin maraming kawan or maraming iba't ibang hayop na meron si Jacob, no? Na kanya namang pinapaalaga sa kanyang mga anak. Anong masasabi natin kay Joseph? Very masipag siya, no? At
he learns the virtue of industry and hard work. No? Kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, alam nyo, isa ito sa mga nawawala sa mga kabataan, yung kasipagan. Lalo-lalo na sa pagyabong ng teknolohiya, sa nauuso sa mga social media, ang mga kabataan ngayon mas gusto na yung instant, yung less effort, ne? Yung sabihin nating parang natututo ng katamaran. Pero si Joseph nung panahon niya, ano pong nakikita natin? Very masipag po siya, no? Wala siyang sinasayang na oras. Take note, teenager po siya nito. Halos kakasing edad ninyo. 17, 16, 17 years old. Mga panahon to, nasa senior high school. No? Pero natutunan niya talaga ang katangian ng pagsusumikap at pagsisipag, pagtatrabaho at pagbibigay ng effort. Okay. So nakita natin, number 1, siya ay very industrious, no? Number 2, dito sa verse 12, although kung babasahin natin, gusto ko sanang nawa halos na nabasa natin ang story na to or nakita na natin or napanood natin. Dahil marami nang nagsa pelikula, mga ibang mga pag-iistorya. Ngunit sabi nga, ang the best source ng history or ng story ay ang mismong Biblia. No? So habang siya ay nagpaapastol, kasama ng kanyang mga kapatid, talagang makikita natin na minamahal siya ng higit ng kanyang ama, higit sa kanyang mga kapatid, at ginawan pa siya ng isang tunika or isang, sabi nga, coat or balaban, no? With many colors. Ito yung lubos na ikinainggit at ikinagalit ng kanyang mga kapatid. At yun nga, siya ay nanaginip. At yung panaginip na to, ito ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang plano, ng kanyang plano sa buhay ni Joseph. Dito makikita natin, nung panahon yun kasi ay ang Diyos nagkakaloob siya ng mensahe, nagbibigay siya, nagpapakita siya ng mga panaginip, no? Upang maipabatid niya ang kanyang mensahe at ang kanyang mga balakin at plano, no, sa mga tao. Sa panahon natin ay wala nang ganon. Gusto kong maging malinaw ito sa atin. Kasi ang Biblia na siyang pinakamensahe ng Diyos sa tao ay nakumpleto na. Kaya wala nang ano pa man na pagpapakita ang Diyos or pagkakalob ng mensahe ang Diyos sa anumang panaginip. Kasi ang Bible ay kumpleto na. Kaya kung ikaw ay nanaginip, sabi nga ng Ecclesiastes, yan ay bunga na ng maraming mga iniisip natin. Kaya gusto kong maging malinaw yun sa atin, sa panahon natin, wala nang anumang mensaheng binibigay ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain or panaginip. Ito ay kanya nang ipinagkaloob sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Walang iba kundi ang Biblia. At ang 66 books ng Bible, ito ay ang complete message ng Diyos sa tao, kompletong mensahe ng Diyos sa tao. At ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko lang pong linawin po yan sa bawat isa sa atin. Okay, so kanina nakita natin, no, isang katangian ni Joseph bilang anak is napaka-masipag po niya. Okay, number 2, sa verse 12 hanggang 17, siguro basahin ko po. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpasto ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kaniya, narito ako. At kanyang sinabi sa kaniya, yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid at kung mabuti ang lagay ng kawan at balitaan mo ako. Gayon sinugo niya
sinugo siya mula sa libis ng Hebron at siya naparoon sa Shechem. At nasumpungan siya ng isang tao at narito na siya'y naggagala na sa parang at siya tinanong ng taong iyon na sinasabi, anong hinahanap mo? At kanyang sinabi, hinahanap ko ang aking mga kapatid at ipinamamani ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. Okay, sa madaling to tell the story short po, inutusan ni Jacob o ni Israel si Joseph na sundan, no, or puntahan or kamustahin yung kanyang mga kapatid na nagpapastol, no? At ang mga kapatid niya ay piniling magpastol saan po? Sa Shechem. Actually, sabi ng mga Bible scholars, sobrang layo ng lugar na to. 50 miles. No, ganun siya kalayo sa kanilang tirahan. Siguro para magkaroon tayo ng perspective. Alam natin na mga panahong yon, ang tanging modes of transportation ng tao, kundi ang kanilang mga paa, paglalakad, ay ang kanilang mga sinasakyang mga hayop o yung mga asno, mga kamelyo, mga kabayo. Okay. Sa ibang mga movies, makikita natin si Joseph nakasakay siya ng asno. No? Pero wala pong sinabi ang Bible. Regardless, makikita natin dito, ano po ang naging response ni Joseph sa kanyang ama? No, nung isang utos, ano pong makikita natin dito? Si Joseph is very obedient. No? Napakamasunurin niyang anak sa kanyang father. Dito makikita natin, nung una, nakarating siya ng Shechem. Actually, naligaw siya. May nakakita lang sa kanya. Tinanong siya, sino hinahanap mo? Sabi ni Joseph, yung mga kapatid ko po, alam ko, nandito po sila, nagpapastol. Sabi nung nakakita sa kanya, pumunta sila sa Dotan. No? At alam niyo po yung layo ng Dotan sa Shechem. Tinignan ko po siya, sabi, 3 araw. 3 araw po, ganun siya kalayo. Kaya nga kung titingnan natin, itong obedience talagang ito ni Joseph is, una, makikita natin yung kanyang sacrifice, yung kanyang tiyaga, no? At yung kanyang, sabihin na natin, going the extra mile. Pwede naman kasi specific, sabi ni Jacob, punta ka na Shechem, kumustahin mo yung mga kapatid mo. Ang sabi naman, nung nakarating na siya doon, hindi niya nasumpungan yung mga kapatid niya. So pwede na siyang bumalik sa kanyang father. Sabi lang niya, hindi ko na po nakita yung aking mga kapatid. Pero ano pong ginawa niya? Hinanap niya talaga sila. Sinaga niya talaga. No? Ano pong makikita natin dito? Talagang si Joseph is very obedient, no, sa kanyang magulang, sa kanyang father. Alam niyo, isa ito sa mga virtue na nawawala sa panahon natin ngayon. Lagyan natin sa secular, lagyan natin sa family background. Isa sa mga trends ngayon ng mga kabataan ay yung pagiging disobedient sa mga magulang. No? Kami bilang mga teacher, isa sa mga napansin namin, ang bata is hirap siyang mag-obey sa mga rules at mga policies ng school kasi mismo sa bahay hindi siya natutong sumunod sa kanyang mga magulang. Pero ibang-iba itong si Joseph. Makikita natin yung obedience niya, yung patience niya, yung sacrifice niya, magawa lang niya yung iniutos ng kanyang father. No? Kaya nakita natin, number 1, ano po yun? Very masipag, very industrious. Number 2, very obedient. Okay, actually gusto kong tumawid po kasi dito hindi natin makikita dito sa Genesis chapter 37. So, although sa mga susunod pong pagkakataon, mapapag-aralan pa natin po ito. Actually, si Joseph is very loving po siya. No? Loving son to his father and family. So, Genesis chapter 45, 9 to 11. Genesis 45, 9 to 11. Gusto ko lang makita. Although, yung kanyang, dito po sa mga binasa natin, makikita na natin yung kanyang pagmamahal. No? Pero gusto ko pong makita dito. Genesis chapter 45. Sabi po,
Magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos ng buong Ehipto, pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At dooy kakandilihin kita sapagkat may 5 taong kagutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sambahayan at ang lahat ng iyo. Although ito na yung mga panahon na si Joseph, siya na yung ginawang ruler and second in command sa Egypt. Pero dito makikita natin, no? All throughout, si Joseph very loving siya. Napakamapagmahal niyang kapatid at anak, no? Very loving po siya sa kanyang family at sa kanyang father. No? Priority niya ang kanyang family sa provisions na mayroon siya. Alam niyo po, isa po yan sa mga napakagandang virtue na matutunan ng bawat isa sa atin. No? Sa secular, tignan natin. No? Sabi nga, una ang Diyos ang unang dapat nating mamahalin. At syempre, ganun din ang ating mga pamilya. No? Bakit po? Gusto ko pong makita po natin to. Number 1, sa mga katangian ni Joseph bilang anak. Although marami pa po ito, marami pa tayong mahanap kung tayo ay nagbabasa. Siya ay napakamasipag, siya ay obedient and loving son to his father. Alam niyo po, sabi nga, si Joseph po ay larawan ng ating Panginoong Hesus. At higit ang ating Panginoong Hesus kay Joseph. Tandaan po natin yan. Higit po siya. Ang mga katangiang ito ay higit na tinaglay ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga, John chapter 5 verse 17, ang Panginoon ay always at work. Lalong-lalo na nung siya ay nagkatawang tao dito sa mundo. John chapter 5 verse 17. John 5:17, ang sabi po ng salita ng Diyos. Okay, basahin ko po siya rito. Datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama at ako'y gumagawa. Basahin ko po siya sa English, sabi po niya. But Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. Sabi ng Panginoon sa mga taong tumitilig sa kanya, no? Dahil nga nagpagaling siya ng isang tao sa araw ng Sabat na sa mga Hudyo ito ay pinagbabawal ang anumang trabaho. Ano sabi ng Panginoon? No, ang ama ay nagtatrabaho at ganoon din ako. Ay, ano pong ibig pong sabihin dito? Ang Panginoon, He is the embodiment of all industry, no, yung pagiging masipag. Sa John chapter 9 verse 4, gusto ko rin pong basahin po ito. John chapter 9 verse 4. I must work the works of Him that sent me. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Ano pong sabi niya? Ang lahat ng kanyang ginagawa ay ang kalooban at kagustuhan ng ating Diyos Ama, ng kanyang Ama, ang ating Diyos Ama. No? Kaya dito po makikita natin, no? Kahit yung 3 years of experience ng ating Panginoon o yung 3.5 years ng kanya pong public ministry. Kung mababasa natin ang Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, makikita natin, start pa lang, ang Panginoon ay gumigising ng madaling araw, nananalangin, pagkatapos ay haharapin niya ang maraming tao, nagtuturo siya, nagpapagaling siya ng maraming mga karamdaman, nangangaral siya, siya ay nagbabayan-bayan, siya ay always at work. Alam niyo po yung mga recorded times na nagpahinga ang Panginoon. Una, yung recorded time na nakatulog ang Panginoon doon sa gitna ng dagat na binabagyo. Di ba? At yung panahon na napagod siya doon sa John chapter 4 nung nakausap niya ang isang babaeng Samaritana.
Bakit ko po ito sinasabi? No? Ang Panginoong Isus hindi po siya exempted sa pagod, sa hirap, no? Pero lagi siyang gumagawa. At alam nyo, ang gawang ito ay kanyang tinapos at pinapaging ganap nung kanya pong isinakripisyo ang kanyang buhay doon sa krus para sa atin. Ang sabi nga sa John chapter 17 verse 4, ang sabi ng Panginoon, actually ito po yung Lord's Prayer po talaga, no? Sapagkat ito yung high priestly prayer ng Panginoon. Sabi po, John 17:4, niluwalhati kita sa lupa. Usap niya ang Ama, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, I have glorified you on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Tinapos niya ang gawang ito nung siya ay magsakripisyo at mamatay doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ano pong sinabi ng Panginoon sa John chapter 19 verse 30, nung siya ay nakabayubay doon sa krus at kanya nang iaalay ang kanyang buhay. Take note po, ang Panginoon, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Nung sabi po ng Panginoon, John 19:30, sabi po, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi niya sa English, and when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Mga kapatid, mga youth, at lahat po ng mga madadatnan ng mensahe, ang Panginoong Hesus, ginawa po niya ang lahat. Gumawa po siya para sa ating kaligtasan. At ang gawang ito ay kanyang tinapos nang siya po ay mabayubay doon sa krus at kusa niyang ibinigay ang kanya pong buhay. Siya'y namatay po at siya po'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para po sa ating kaligtasan. Kaya wala na po tayong dapat gagawin. Wala na po tayong dapat pang pagsumikapan, pagsipagan, sapagkat ang lahat po ay ginawa na ng Panginoon. Ang kailangan na lang po natin ay sumampalataya. Ang kailangan na lang po natin ay tanggapin po ang Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas. Napakalinaw po. Dahil ang lahat po ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus hanggang doon po sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Number 2 po, makikita rin po natin ang ating Panginoon, very obedient din po siya sa Ama. Although natalakay ko na po ito noong last Saturday, pero gusto ko po siyang i-dig deeper po ngayon. Sa John chapter 4 verse 34, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kausap niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat, ibig mong sabihin dito, ang tanging gusto niyang gawin ay ang sundin ang ipinapagawa po sa kanya ng Ama, ng Diyos Ama. No? Kaya nga sabi po, dahil sa kanyang pagsunod, kahit po sa sufferings, no? Obedience through sufferings, Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po rito. Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi po, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sorry po, Romans po ba siya? Hebrews po yata ito. Patingnan ko lang sandali. Tama po. Hebrews chapter 5 verse 8.
Hebrews 5:8 ang sabi po, bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis, no? Obedience even on suffering, no? Sa Hebrews chapter 5 verse 8. Ang Panginoon, ang kanyang pagsunod, hindi lang po yung mga, sabihin nating comfort zone, hindi lang po yung mga madali, hindi lang po yung mga walang sacrifice, kahit po yung pagtitiis, kahit po yung suffering. At alam po natin, no? Ang Panginoon, obedience until death. Sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 8. Although binasa ko na po ito last time, pero gusto ko po basahin po ulit. Philippians chapter 2 verse 8 ang sabi po, at palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan, sa krus. Alam niyo po yung obedience ng Panginoon, higit pa siya sa obedience ni Joseph. Higit pa siya sa anumang obedience na pwedeng gawin. No? Sapagkat yung obedience na yon ay hanggang sa pagsasakripisyo po ng kanyang buhay doon sa krus. At binigyan din po ng Pilipos, ni Apostol Pablo nung sinulat niya ito sa Pilipos, hindi lang po ito isang pangkaraniwang kamatayan. Ano po? Ito po yung most painful death sa panahon yun. Even the death on the cross, ang sabi po rito. Kamatayan sa krus. Ang Panginoon, makikita po natin dito yung kanyang pagsunod. Even yung most painful, even yung most cruel, yung pinaka-masakit at sabihin po nating pinakamatinding pagpaparusa na pwedeng tanggapin ng tao. Tinanggap po ng ating Panginoon. At alam po natin ang dahilan. Ang dahilan po niya ay para po sa ating mga makasalanan. Ang sabi nga po, siguro Luke chapter 22 verse 43, ito yung mga panahon na ang Panginoon. Tanda po natin kasi inisip natin, ang Panginoon, siya ay Diyos. Totoo po yun, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga, He works the work of the Father. Ito po yung kanyang pagka-Diyos. No? Pero tanda po natin, 100% human din po ang Panginoon. 100% nararamdaman po yung nararamdaman natin. Nasasaktan po siya sa mga bagay na nakakasakit sa atin. Physically, emotionally, spiritually. Makikita po natin yan. Sabi po dito, sa Luke chapter 22, verse 43, ang sabi po, pero basahin ko na lamang po dito sa screen. Hindi ko po siya masyadong makita. Pababa lang po ng konti. Ayan. Siguro basahin ko na po yung 42. Pasuyo ko lang. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang ngayon mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Okay, bakit ko po ito binasa? Ito po yung mga pagkakataon ng Panginoon nung siya po'y nananalangin sa Hardin ng Gethsemane bago po niya haharapin at isasakripisyo ang kanyang buhay. Nakita na po niya yung kanya pong kakaharaping paghihirap. At humanly speaking, ito po yung nasabi niya. Kung pwede, sabi po niya, kung ibig mo po, sabi niya, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin yung paghihirap na ito. Pero ano po yung nanaig? Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kaya dito po yung kanyang obedience, yung kanyang pagsunod sa ating Diyos, sa ating Ama. At dahil sa pagsunod niyang ito, ang sino man ngayong sasampalataya po sa Kanya ay i-justify, no? Mabibigyan po ng justification, magpapawalang sana. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 19, so dahil sa obedience ng ating Panginoon,
even sa kamatayan doon sa krus. Romans 5:19, ang sabi po, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din, sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. ano po yung tinutukoy po nito? Dahil po sa obedience ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, ang sino magsasampalataya po sa Kanya, ano pong sabi dito, magiging matuwid. Ibig sabihin po, yung topic po kasi dito, yung justification. Yung justification, ito po yung idedeklara ng Diyos ng isang taong makasalanang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Idedeklara ng Diyos bilang hukom na wala ng anumang kasalanan. Malinis na. No? Dahil po sa pagsunod ng ating pong Panginoon. Ano pong kailangan natin gawin? Ang kailangan na lang po natin gawin ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tanggapin po siya bilang ating pong sariling Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang pananampalataya, ito po yung kondisyon ng Diyos upang ipagkaloob niya ang biyaya po sa bawat taong makasalanang sasampalataya po sa ating pong Panginoong Hesus. Yun na lamang po yung kailangan natin gawin. Faith, pananampalataya sa ating Panginoon. Pagtanggap po sa Kanya bilang ating pong sariling tagapagligtas at Panginoon po ng ating pong buhay. At gusto ko rin pong makita yung pag-ibig ng ating Panginoon, no? Yung Christ's love towards His Father. Sa John chapter 14 verse 31, John chapter 14 verse 31, ang sabi po, datapwat upang malaman ng sanlibutan na ako'y umiibig sa Ama at ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindig kayo at magsialis tayo dito. Ano po yung makikita natin dito? Ito na po yung mga tagpo, no? Na before po yung doon sa Garden of Gethsemane. Ano po yung makikita natin dito? Jesus loves the Father and obeys Him. Ang Panginoon, yung motive ng kanyang pagsunod, yung dahilan ng kanyang pagsunod ay sa kanyang walang hanggang pagmamahal din sa Ama. At sa kanyang walang hanggang pagmamahal din sa bawat isa sa atin na tayong mga makasalanan. Ang sabi nga ng Panginoon, John chapter 15 verse 13, siguro mag-move lang po tayo ng konti. Ang sabi po ng Panginoon, nung kausap naman niya ang kanyang mga alagad, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya aking mga kaibigan, sabi po niya. Ano pong makikita natin dito? Walang lalong dakilang pag-ibig. Ibig sabihin, wala na tayong may tutumbas. Marami tayong ipagkakaloob, kayang ipagkaloob sa mga kaibigan natin. Pero yung ibigay natin, yung sariling buhay, kaya na ginawa ng Panginoon. Ito yung the greatest love of all. Na ang Panginoong Yesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. At alam niyo po, even nung tayo po yung mga makasalanan, hindi ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay nung mabubuti na tayo. Hindi po. Ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay while we were yet sinners. Sabi nga ng Romans chapter 5 verse 8. No? God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Ang sabi po niya. Romans 5:8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, mga youth, napakalaki po ng pag-ibig ng ating Panginoon. At ang pag-ibig na ito, ang siyang nagtulak sa kanya upang sundin ng Ama. At ang pag-ibig na ito, ang siyang nagtulak sa kanya upang isakripisyo po niya ang kanyang buhay
hanggang doon po sa kamatayan sa krus para po sa atin. Kahit tayo po ay mga makasalanan. Kaya nga dito po makikita natin, no? Kung si Joseph, lagi siyang gumagawa, very obedient, and very loving. Higit at higit po ang ating Panginoon. Dahil ang gawa ng Panginoon, ang ginawa ng ating Panginoon, ang pagsasakripisyo niya doon sa krus. Ang kanyang pagsunod sa Ama hanggang sa kamatayan doon sa krus. At ang kanyang walang hanggang pag-ibig na iaalay po niya ang kanyang sarili para po sa atin. Kaya alam niyo po, nung na-realize ito ni Apostol Pablo, itong walang hanggang pag-ibig na ito ng ating Panginoon, at ang kanya itong maranasan, ito po ang nasabi ni Apostol Pablo. So Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung pinaka-challenge po. Pag-memorize po natin to, no? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Pero basahin ko po, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. O pansinin niyo po, no? Very personal itong sinabi ni Paul. Hindi niya ginamit yung sabi niya, napako tayo kasama ni Kristo. No? Hindi niya ginamit yung representation na tayo. Personal niyang kinuha to. Sabi niya, napako. Sabi niya, ako'y napako. Ginamit niya first person yung sarili. Dahil na-realize niya yung walang hanggang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po, bagamat si Joseph po yung ating pinag-aaralan, nakita natin bilang anak, lagi siyang nag-work, napakamasipag, obedient, and loving. Pero higit ang ating Panginoong Yesus. Higit po siya. Ang ating Panginoon ay gumagawa at ginawa niya, tinapos niya ang gawa. Ang gawang ito doon sa krus ng Kalbaryo. Very obedient ang ating Panginoon sa Ama. Even obedience until death, at death po sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. At ang motivation ng obedience na ito, walang iba kundi ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Pag-ibig sa Ama, pag-ibig po sa bawat isa po sa atin. Kaya bilang ating pong conclusion, makikita po natin dito na isa po itong hamon po sa bawat isa po sa atin. Kung nakikipag-usap po akong ngayon, sa wala pang tunay po na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, ito po ang pagkakataon upang ikaw ay magdesisyon at tanggapin ng Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Wala ka nang kailangan gawin. Hindi mo kailangan sundin ang anumang utos. No? Ang kailangan mo ay pananampalataya. Pananampalataya sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sapagkat tinapos na niya ang pagliligtas na ito ng kanyang ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Tandaan ng kanyang pagsunod at tandaan ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa po sa atin, bagamat tayo po ay makasalanan. Kaya siguro hanggang dito lamang po ang ating pong pag-aaral. At sa magsusunod po, titignan naman natin si Joseph bilang servant. No? At sa mga susunod po, ay makikita naman natin yung mga na-experience po niya. Eh siguro hanggang doon lang po muna ang ating pong pag-aaral at tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya po ng pag-aaral ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sapagkat lalo po naming nakita ang walang hanggang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus, ang kanya pong pagsunod sa Ama, at ang kanya pong tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong biyaya. At nawa po, tunay nga na ang bawat isa po sa amin ay makasumpong ng biyayang ito at tunay nga makilala ng aming Panginoon. At ganoon din po, Ama, kaming mga tumanggap na at nakakilala na sa aming Panginoon. Nang may ma-realize po namin kung gaano po ang
ang gaano po kalaki ang pag-ibig at ang pagsasakripisyong ginawa ng aming Panginoong Hesus. Ang siya pong magtulak po sa amin upang ang buhay po namin ay ialay po namin sa inyo. Maraming salamat po sa pag-aaral po ito. At ito po yung samutiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Baka meron po tayong question. Siguro mag-focus, kung may tatanong po tayo, ay focus po muna tayo dito po sa ating pong napag-aralan. Sige po, may question po ba? Okay, last call po siguro. Kung meron po tayong question. Okay, siguro po yung silence po natin nawa po ay naging malinaw po yung ating pong naging pag-aaral po sa mga salita ng Diyos. Okay, siguro reminder lang din po, tomorrow po ay yung pong mga nandito po sa Florida. Reminder lang po, tomorrow po ay potluck at celebration po natin sa mga birthday celebrants. Kaya maganda po tayo ng ating words of encouragement po sa kanila. At maganda 9:30 po ay tayo po ay nasa kapilya na or nasa chapel nang sa gayon ay makapag-start po tayo kaagad sa ating pong programa. At patuloy po tayo magbasa, patuloy po tayo na mag-aral po sa mga salita ng Diyos. At siguro hanggang dito lang po at maraming salamat. God bless po sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat sa kapatid na nagturo sa atin ngayon. Purihin ang Diyos sa ating mga napakinggan na mga salita ng Diyos. At sa ating pagwawakas, kausapin natin si Brother Daniel na pangunahan tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa gabing ito at nakapakinig at natuto po kami ng iyong mga salita. Patuloy niyo po aming gabayan at patnubayan sa aming araw-araw. Huwag niyo po aming pababayaan. Salamat din po sa mga kapatid na patuloy na nagtuturo ng iyong mga salita at patuloy niyo po sila ang gagabayan din sa kanila pong araw-araw. Ito po ang aming salamat na lang sa makapangyarihang pangalan ng ibuntong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po.